Alam niyo ba na may hidden gem sa San Juan City na puno ng kasaysayan? Ito ang aming first stop, Museo El Deposito. Ang spirit ko. So dito rin po nangyari yung nabalan sa pagitan ng mga Katipuneros at ng mga sultan ng Kastila, yung tinatawag po natin sa kasaysayan na Battle of San Juan del Monte na nangyari po August 30, 1896. So, Pagkaakyat nyo sa Museo El Deposito ay makikita nyo ang Gallery 1. Pagpasok nyo dito ay makikita nyo ang iba't ibang mga gamit na pang-filter ng tubig. Ginagamit ang mga filter upang linisin ang dumi at kontaminasyon mula sa tubig bago ito ilagay sa El Deposito. Dito sa side na to ay makikita nyo ang isang kagamitan na gawa sa natural na materyales tulad ng buhangin at graba. Itong bagay naman na ito ay ginagamit nila noong sila ay nakuha pa lamang ng tubig inumin sa mga ilog. Mayroon namang isang bagay dito na takaw pansin dahil sa ganda nito. Dito ipinapakita kung gaano kalawak ang Museo ng Katipunan. At sa bahaging ito ay makikita ang mga iba't ibang lumang larawan na naganap dito sa El Deposito. Alam nyo din ba, noong 1896 dito naglaban ang Katipunan at mga Kastila. Sinubukan ng mga revolusyonaryo na sakupin ito para maubos ang tubig ng mga mananakop. Pero matibay ang depensa ng mga Kastila. Naging armory hospital at ammunition dump din ito noong panahon ng Amerikano at Hapones. Mayroon din dito isang underground museum na e-explore natin mamaya. So guys, papunta na kami sa underground. So guys, narito na tayo sa underground water reservoir na kilala bilang El Deposito na itinayo ng mga Kastila noong 1882 bilang bahagi ng Carriedo Water Works System. So guys, nandito na tayo sa exciting part which is i-explore na natin ang underground tunnel. Makikita nyo dito na may number sa isang pader na mayroong kahulugan. Ang malaking tunnel na ito ay gawa sa bato at bakal. Dati, nakaimbak dito ang 15 milyon galon ng tubig para sa buong Maynila. So guys, kalaunan ay ginawa itong tambakan ng mga kagamitan na kung saan may makikita nga kayong number kanina na isa itong palatandaan kung saan nakalagay ang isang gamit, katulad na lamang ng mga baril, bomba at iba pa. Narito na tayo sa Museo ng Katipunan. Ito ay isang makasaysayang museo na matatagpuan sa loob ng Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Sa loob nito makikita ang mga dokumento kasama ang mga sedula, panunumpa ng pagiging miyembro at ang mga form na ginamit sa mga ritual ng pagpasok sa Katipunan. Nakatuon ang museyong ito sa kasaysayan ng Katipunan at ang Philippine Revolution laban sa Espanya. Ito ay itinatag noong Agosto 30, 1996 bilang Museo ng Revolusyon upang gunitain ang centennial ng Battle of Pinaglabanan.
Makikita rin dito ang mga diorama, malalaking scale model na naglalarawan ng mga mahalagang kaganapan sa revolusyon tulad ng sanduguan or blood compact at mga labanan. Mayroon ditong mga interactive na screen at exhibit na nagpapakita ng mga aral ng Katipunan, Kartilya at Dekagulo. Ang Museo ng Katipunan ay naglalahad ng kasaysayan ng Katipunan, ang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio noong Hulyo 7, 1892 upang labanan ang kolonyal na pamamahala ng Espanya. Makikita sa bahaging ito ang mga larawan ng mga pangunahing tauhan ng Katipunan tulad ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Gregoria de Jesus. So guys, pabalik na kami sa bus. Narito na tayo sa aming second stop, which is ang Museo ni Manuel L. Quezon. Ang Museo ni Manuel L. Quezon ay itinatag noong 1979 bilang bahagi ng Quezon Memorial Shrine na idinisenyo ni Federico Ilustre. Noong 2015 na modernize ang museo sa pamamagitan ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Makikita sa loob nito ang mga personal na ari-arian gaya ng damit, kasuotan ni Quezon, kagamitan sa kusina at ang mga medalya, mga koleksyon na espada, kabilang na ang mga katana. Makikita rin dito ang mga dokumento. Museo ay nagpapakita ng mga kontribusyon ni Quezon tulad ng pagtatag ng wikang Filipino, pagpapaunlad ng depensa at pagpapalaganap ng social justice. Ang Museo ni Manuel L. Quezon ay isang mahalagang pook-aral na nagpapaalala sa atin ng mga sakripisyo at ambag ni Quezon sa pagbuo ng modernong Pilipinas. So guys, hindi na kami nakapag-video, napapasok na kami sa MOA dahil mga gutom na kami. Ngayon guys ay mag-food review tayo. Sa chicken ay 8/10 kasi crunchy siya pero maliit. Sa burger naman ay 9/10 dahil marami sila maglagay ng sauce. Coke naman ay 10/10. Nandito na kami sa aming last stop, Star City. Atas pa yan guys! Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Nakadali ka pa? Nakadali ka pa? O, interview guys. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? No reaction. O, ikaw ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ayoko na! Ayoko na ako!
Guys, sasakay na kami ng Ferris wheel.